Lindol ng nakaraang buwan ng January, pinakamababa kumpara noong nakaraang taon. At katimugang bahagi ng Mindanao magiging maulan, dulot pa rin ng near equatorial trough. Nalalabi naman sa bagamat katamtaman, pero mas mostly fairly weather naman ang iiral, lalo na sa buong extreme northern Luzon. At easterlies, magpapaalinsangan ng bahagya sa ilang parte ng silangan ng Luzon at Southern Luzon. Tsansa na magkaroon pa rin ng bagyo ngayong buwan na nanatiling mababa. Pero maliit na surface trough mamumuo sa katimugang bahagi pa rin ng bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, February 2, 2025. Ang oras nating prospect may umaga ay alas 9:27 na ng umaga. Well, since hindi tayo nakapag-ulat kahapon dahil halos 87% na kapareho lamang ang lagay ng panahon noong huling araw ng January 31, 2025. So, pinost ko na lamang sa ating Facebook page na indicated na yung report ko noong huling araw ng January ay halos kapareho lamang kahapon ng February 1. So ngayon lamang tayo nakapag-report at since medyo busy po kasi ang inyong lingkod kahapon, kaya ngayon lamang tayo makakapaghabol ng ulat at bagong lagay ng panahon. At since February na po ng year 2025 ay asahan pa rin natin na patuloy ang umiiral pa rin na amihan sa atin sa bansa. At gaya na aking unang paalaala ay konting araw na lamang ang nalalabi ng ating amihan season sa bansa dahil hanggang approximate February 18 ang pananatili ng ating amihan. At mula dyan sa araw na yan ay unti-unti nang magkakaroon ng descending o yung unti-unting panghina ng ating amihan para mag-giveaway sa pagpasok ng magiging hot dry season natin sa susunod na buwan o yung magkakaroon ng unti-unting mabagal na transitioning. Mapapaaga dahil sa umiiral pa rin natin din na amihan. So yung pagbugso ng lakas ng ating easterly trade wind, so yung silangan parte pa rin ng bansa ay magdudulot lalo ng mga ilang matataas na level ng mga pag-ulan. Dahil nga po sa umiiral natin na medyo moderate na amihan diyan sa silangan ng bansa. At asahan naman natin yung pagtaas ng drought index naman sa parte ng Northern Luzon at ilang parte ng kaluran ng bansa ay unti-unti nang tumaas. At naipost nga natin sa Facebook page ng isang araw na nagkaroon nga po ng ilang wildfires na po sa may bahagi ng Ilocos Norte, which is pininpoint po natin na ang pagtaas po ng drought index ay magbubunsod po talaga ng mga posibleng mga wildfires o yung mga grass fires kapag sobrang tuyot yung paligid at mataas ang temperatura. So yung malakas na dulot ng mainit na hangin kasabay ng napakatuyot na lugar, nagbubunsod ng mabilis yan na pagkalat ng apoy. Gaya na lamang nangyari sa Amerika na nagkaroon ng malawakang wildfires dahil sa sobrang tuyot o sobrang taas ng drought index nila doon. Halos umabot ng araw sa alert level na category 4, if I'm not mistaken. Nag-category 4 po yung kanilang Chandler Index. Ito po yung CBI. Yung CBI nila, nag-category 4 na po yan. Ibig sabihin totally is napaka-dry at napakataas ang combustion ng sunog, which is naganap nga po nung nakaraang taon ng December o nung November. Alam ko December yun nagsimula yung pagkalat ng apoy doon na napabalitaan nga po natin. Ngayon naman sa bansa ay yung bantang Ilocos Norte, nagkaroon na nga po ng ilang grass fires po. So medyo bantayan po natin lalo na't mataas po yung ating drought index. Well, para sa pinaka-context, malinaw na context, na-report ko na yan ng mga nakarang araw. Base sa ating vegetation and drought index, since nabanggit na rin natin yung tungkol sa drought, ay makikita po natin nung huling araw pa, ayan latest na po yan ng January 31, 2025,
ay napakataas, moderate to high na po. Lalo na dyan sa bahagi na Ilocos Norte, yung kulay orange na yan. Ito na po yun. Yung yellow-orange, ibig sabihin high o napaka-dry na po. Napaka-dry na po ng area kapag kaganyan. Mga bandang orange saka bandang yellow o yellow-orange at saka red-orange ang kulay. So, pag nakikita ninyo yan, ibig sabihin napakataas po ng combustion ng sunog po dyan. Probably grass fires o wildfires. So, taon-taon nakamonitor siguro naman ang ating mga local government units ang pagtaas po ng posibleng pagkaroon ng mga wildfires dyan dahil napaka-dry na po at mataas na po ang drought index sa area na yan. Ilang bahagi ng kanluran ng Benguet, umaabot din. Pero sa mga low-lying areas yan na kung saan mataas ang tugtuyot. Kasama na ang bahagi ng Pangasinan, ayan, damay po, at ilang bahagi ng Central Zone. Dito, medyo nagmo-moderate high na rin. Yung mga light green part na yan, medyo low pa yan, o mababa pa yan. Around 400 index classification. Ayan. So, at least mga moderate, o halos katamtaman sa pagitan ng wet at dry. So, medyo katamtaman lang siya. Wag lang siya umabot dito sa mas drier, yan ay yan, mas tuyong-tuyo po yan. Ilang bahagi na rin ng Mindoro at ilang parte ng Palawan at kanlurang bahagi ng Panay Island. Medyo nagmo-moderate na rin to high ang kanilang drought index classification dyan. So maliwanag lamang mga folks na yung pagtaas ng drought index dito sa kanlurang bahagi ng bansa, magdudulot po yan ng mga possible wildfires o grass fires, which is nangyari na nga po sa bahagi na yan ng Ilocos Norte. So mag-iingat po mga kababayan natin. Mapapansin natin mula sa iba ng silangang parte ng Cagayan Valley at silangang parte ng bansa, halos wet o wala o mababa lamang yung drought classification o halos walang drought classification. So yun lang po ang pinakamalinaw natin. At since yung mataas na average rainfall ay mostly sa may silangang bahagi nga po ng bansa, yan, sa may bandang Bicol Region, Eastern Visayas, mataas po yung above average rainfall, kabilang na rin ang parte ng silangan ng Mindanao. So, wetter o mas wet sa may silangan, mas drier naman pagdating sa kanluran. So, medyo nadadamay ang bahagi ng Bulacan, Metro Manila at ilang parte ng dyan sa may bandang Batangas area. Pero considering at least mababa pa yan, medyo katamtaman lang o medyo lower, hindi pa masyadong dry. Bahagya lamang o katamtaman lamang, ayan hindi gaya din sa may bandang Pangasinan at extreme Northern Luzon sa may bandang Ilocos Norte. Halos namumula na ang kulay, ibig sabihin napaka-dry po ng parte na yan. So yun lang po ang pinaka-analysis natin. Kaya mag-iingat po sa mga kababayan natin lalo na sa bandang Ilocos Norte, kasahan po mataas ang probability na magkaroon ng mga grass fires. Samantala naman sa magiging lagay ng panahon natin ay wala naman tinamamataan na mataas na water vapor gaya na ating unang pagpasok ng report ay halos fairly weather naman ang magiging ganap na panahon natin sa Luzon area. So patuloy pa rin ang ating amihan pero medyo mas malakas ngayon ang easterlies wind flow. So medyo maalinsangan ng bagya ang ating umaga hanggang tanghali. Mga bandang hapon na lamang ito o gabi at madaling araw medyo ramdam pa rin natin yung ating taglamig o ng amihan. So yung mga pagkulog at pagkidlat so far wala namang nadetect ang aking ating lightning detection system rather. At sa may bandang pag-ulan naman ay nakakaranas ng ilang ulan ang bahagi pa rin ng kanlurang parte ng Mindanao. Ayan base na rin sa Doppler radar, mga ilang matataas o mga light to moderate na water vapor. So magkaroon ng maaaring mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. At since may near equatorial trough, nakakaranas ng pag-ulan ang katimugang bahagi po ng Mindanao. So magdala po tayo ng payong. At furtherly, i-discuss natin may konti. Nakataas ngayon ang thunderstorm watch sa may bandang Visayas area. So probably within 12 hours ay maaring magkaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero base sa ating satellite imagery is halos katamtama naman ang magiging panahon. So mangilan-ilan lang siguro papasok ang possible na localized thunderstorms sa halos buong Visayas area according sa data feed ni Pag-asa mula Palawan kasama na Cebu hanggang dyan na yan sa Eastern Visayas area.
So within 12 hours po ang naka-forecast dyan. So anytime magkakaroon pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan sa bahagi pa rin ng Visayas, mostly sa may bandang Eastern Samar region, dahil pa rin sa ating tuloy-tuloy na malakas na easterlies flow. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds ang umiiral sa amin sa Caloocan. At wala kahapon, napaka-clear skies po, kaya umabot sa mas mataas na temperatura tayo kahapon ha. At naging bahagyang maalinsangan sa umaga at tanghali. So patuloy pa rin ang overcast, gloomy haze at few clouds lamang ang umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan. So expected sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So magdala po tayo ng payong dahil matindi ang sikat ng araw ngayon. At base sa ating solar radiation, makikita po natin ay ang pagtaas ng ay nasang mataas ang ating UV index na umaabot sa possible UV10. Yan. So expected na aabot sa mahigit 600 ang ating solar radiation ngayong araw. Sa last temperature na itala na weather station kaninang 5:35 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa na 24.1 degrees Celsius. Kahapon, halos maalinsangan kahapon ang naitala sa amin sa Caloocan na umabot ng 34 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:04 PM. So medyo maalinsangan ang naging temperatura natin kahapon. So ibig sabihin mataas ang ating heat index kahapon. Umabot ng 42.7 degrees Celsius ang naging init pandama. So medyo mataas po. Mataas po ang naging alinsangan kahapon. Nasa moderate pang ating air concentration. So medyo may mga thermal inversion pa rin nagaganap. Maaari. At sa moderate ito na 16.8 micrograms per cubic meter. So medyo magmas po tayo mga folks, lalo na sa mga bumibiyahe ngayon at namamasyal since araw po ng linggo ngayon. Parami ngayon ang medyo magmomoling ngayon yan. At kung tatabi naman natin sa PSE extremes in past 24 hours, nangunguna ang San Jose sa may Mindoro na nasa napakamainit na air temperature nila na 35.4 degrees Celsius. Sa pinakamababa sa Baguio City, bahagya ring tumaas ang kanilang naging temperatura. Nasa 16.2 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature. May considering pa rin na napakamaginaw pa rin yung temperatura na yan sa Baguio. Yan, medyo maginaw pa rin yan na maituturing. So mas malamig pa rin. Hindi gaya ngayon kahapon, lalo na kahapon sa Metro Manila na naging medyo maalinsangan tayo. Sa Inulan naman ang Surigao region, nakaranas sila ng 51mm na total rainfall. So tuloy-tuloy pa rin silang nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. At since unang 2 araw pa lamang ng February ay wala kaming maitalang total rainfall. Pero kung pagbabase natin ang February average rainfall, nasa total of 17.2 mm lamang ang average rainfall namin sa Caloocan. So ibig sabihin lamang yung pag-ulan sa amin dito sa Caloocan ay napakababa yung total average. So expected lamang na napakamahihina lamang ang tsansa na magkaroon kami ng malawakang ulan dito sa Caloocan o sa ibang bahagi ng Metro Manila. So halos below average o halos napakamadalang na uulanin kami sa Caloocan ngayong February. So expected yan sa buong Metro Manila. Sa humidity, 74%, katamtaman, bumaba ito ng 1% since last hour at nasa 1,010 hectopascals ang ating atmospheric pressure and steady ito since last hour. Nasa low tide pa rin yung level ng karagatan dyan sa Manila Bay. So mga hapon pa po ito magha-high tide. Silipin natin kung aabot pa rin ba ng 1 meters. Well, base dito ay hindi naman. Pinakamataas na ang 0.3 meters. So halos low tide pa rin siya o napakababa lamang sa 1 meter. So walang magiging problema. Kaya lang kung sisilipin pa rin natin yung magiging alon kung sakali gamit ang ating Global Forecast Assessment Monitoring for significant wave height, ay nanatiling mataas ang alon dyan sa buong silangang bahagi ng ating bansa. Siyempre damay pa rin ang bahagi ng extreme northern Luzon. Since medyo malamlam ng bahagya o katamtaman lamang uli ang pagdaloy ng ating amihan, which is nabanggit na nga po natin, pero babalik uli yan sa mga susunod na araw para sa pinakahuling bugsuan ng amihan. So yung huling magiging bugso ng amihan, mga this coming days, siguro within next 2 to 3 days, maaring yan na ang pinakahuli niyang bugso ng malakas na amihan na mararamdaman natin ngayong February.
Then, after nyan, pagka namahinga na yan, after ng mga February 15 or February 18, dyan na po, unti-unti, magkakaroon na ng bahagyang yung monsoon break. Magkakaroon siya ng monsoon break na, unti-unti. And then, bago magkatapusan ng February, unti-unti, magsisimula na yung pinaka-transitioning na, o transition ng ating klima, o unti-unting pagpapalit ng klima, at yung Madden-Julian Oscillation ay pagdaan dito sa may bandang India uli, papasok sa atin sa West Pacific Basin natin, ay mas mababa na ang magiging water vapor systems niya. So halos dry na. Ibig sabihin, senyalis na po na pagpasok ng ating hot dry season sa bansa. So ayan po, kung makikita natin in detail, para makita nyo po kung anong araw na huling bubugso ang amihan. Yan, i-ano natin yung animation. Ayan, kitang-kita nyo po by February 3. So sa susunod na 2 o 3 araw po, bubugso muli ang amihan. So bukas po yan or February 4. Depende sa lakas ng pagbaba ng lakas uli ng bugso ng amihan. Yung jet stream ng amihan na ito mula sa Taiwan. So, depende kung bukas yan o mga A4 na ngayong month na huling bugso o maaaring yan ang magiging huling bugso na ng ating amihan. So, i-enjoy na po natin mga folks dahil napaka-ikling araw na lamang talaga na mararamdaman natin ang amihan sa buong bahagi ng Northern Luzon o hanggang Southern Luzon po yan. At after nyan ay makakaranas na po tayo ng unti-unting maalinsangang panahon na. Lalo na pagpasok po yan ng Marso. So, i-ready na po natin ang mga sarili natin. Then, expected gaya last year, above 35 to 38 degrees Celsius na naman ang magiging temperatura natin yan pagpasok po yan ng Marso. Samantala sa ating space weather observation, since meron tayong active na geomagnetic field, well, kung titingnan natin yung NOAA KP Index breakdown, ay posible pang umabot sa active o manatiling na sa 4 to 4.67 kp index o G1 geomagnetic storm ang aasahan natin ngayong araw base dito. So mostly G1 minor ang aasahan natin ngayong araw dahil sa influence pa rin ng coronal mass ejection o yung influence ng ating powerful solar corona burst ng solar wind. Bagamat hindi naman maaring direkta ito sa mundo, kung sisilipin po natin yung sunspots, hindi pa siya 100% na nakatutok sa Earth at medyo pa itaas ang arrival ng solar wind. Base na rin dito sa AR 3976, 3978 na mga cluster na yan. Pero mararamdaman pa rin natin yung bahagyang HSS na tatama sa Earth pero hindi 100% direkta ito. So medyo sinuswerte pa rin ng bahagya ang Earth. 141 po ang ating sunspots. So medyo mataas ang directive ng solar wind just in case. Maring above average po yung solar wind, yung bilis na solar wind ha. Yung solar radiation manatiling mababa pero yung solar blackout ay medyo nasa 55% ang tsansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw po yan. So possible radio blackout R1, R2 na radio blackout ay posible yan dahil sa yung slight chance na magkaroon ng isolated X-class daw o R3. So posible yan between February 2 hanggang February 4 po yan. So may mga potential pa rin na active region cluster ng northeast quadrant. So kung nakatutok tayo kung nasa pwesto tayo ng sun, yan ay yung northeast quadrant ng haring araw ay bahagyang nakatutok sa atin yan, yung northeast quadrant. Yan. So yung northeast quadrant ng sun. Kung nakatingin tayo ngayon sa araw, ayan, yung northeast quadrant na tinutukoy. So may mga influence pa rin ng northeast quadrant. At base sa ating nowcast KP index, maaaring magkaroon ng unsettled to active geomagnetic field. Yan, 4 hanggang 4.6. And then mga ilang active o unsettled KP index. So expected po magkakaroon ng mga ilang minor na effectivity sa ating geomagnetic field at magnetosphere, lalo na sa ating magnetosphere. So magkakaroon ng mga ilang fluctuation ng X-ray flux gaya kahapon. Nagkaroon ng R1 geomagnetic field, ayan, 2.5
watts. Wala naman tayong magiging comment sa solar photon flux at yung ating geomagnetic activity ay patuloy na nasa active na 4.33 o 4.0 kp index. At dahil dyan, mas apektado nito ang ating magnetosphere dahil sumasalo yan ng most of solar wind sa outer space mula sa haring araw. So, madidistort po yan, depende sa intensity o lakas ng impact sa kanya. Ayan. Ngayon, medyo hindi masyado malakas ang impact, hindi gaya kahapon. Mas malakas po yung tulak o yung impact ng solar wind. So, expected ang mataas na TEC range o ionospheric range sa may bandang Mid-Pacific. Damay din na ilang parte ng Pilipinas. So, ang context na maapektuhan ang geomagnetic coordination o yung coordination ng GPS, bahagyang magkakaroon ng aberya ng konti. Lalo na dyan sa may bandang malapit sa may bandang Hawaii, malakas po yung focus, concentration ng total electron content. So, expected po yan ha. Kitang-kita rin sa derived TEC range. Yan. So, expected. Iiwasan naman yan ng mga piloto at may mag-no-notice naman sa kanila. So, wala tayong masyadong Northern Hemisphere at Southern Hemisphere auroral map. Since hindi naman malalapa yung significant arrival ng density o plasma density. Pero expected yan mula ngayong araw ay tataas sa more than 600 to 700 km a second yung radial velocity. Ayun, kitang-kita natin. So, maaring tumagal yan hanggang bukas. So, depende po. So, wala tayong magiging comment sa D-region absorption since kalmado naman ang ating solar X-ray flux ngayon. Expected mahina o mabagal ang high frequency conditions between 40 meters to 80 meters sa umaga at 10 meters to 12 meters naman sa gabi. So normally hindi naman masyado natin mararamdaman yung epekto. Natiling 65% yung probability of solar flare, mataas pa rin ang probability na magkaroon ng mga biglaang solar flare dahil nga po sa significant focus ng northeast quadrant ng haring araw. Ayan, kitang-kita rin sa mga LASCO satellites. So, malinaw yan mga folks ha. Sa almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM at tinasang lulubog ito mamayang 5:55 PM. At since kita na po yung illumination ng ating waxing crescent ng buwan, 16% illuminated na po ito. So, may re-report na natin, sisikat ito ngayong umaga pa lamang ng 9:10 AM. So, kaka-moonrise pa lamang nitong 9:10 AM. Ayan, elevation of 11 degrees. So, matatanaw natin yan. At paglubog naman nito mamaya ay mamayang gabi na po at 9:35 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas po ng Monday, patuloy tayo magiging partly cloudy ang maghapon at may mga ilang mahihina o may mga maliliit na tsansa ng pag-ulan. Bukas yan ng Lunes, maglalaro 29 to 30% chance of rain. Ngayon ay maliit ang tsansa o halos walang tsansa na uulanin base dito sa ating busy weather forecast. Partially cloudy lamang ang ating mararanasan maghapon. So, expected dyan at magdala po ng payong dahil sa matinding sikat ng araw. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 to 32 degrees Celsius. The lowest temperature expected 24 to 25 degrees Celsius. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung malawakan na ito na animation na makikita natin mas klaro po ang bahagi ng extreme Northern Luzon, katamtaman at fairly weather naman tayo dyan. So, yung boundary ng shear line nagsisimula muli sa may bandang extreme Northern Luzon uli habang unti-unti na namang lumalakas ang northeast monsoon sa bandang Taiwan sa Hilaga. Dito sa atin sa bansa, medyo kalmado pa ang ating amihan o yung daloy ng amihan. Medyo humina nga po siya since kahapon kaya mas naging maalinsangan tayo at mas lumakas po yung daloy ng easterlies dito. Yan. Mas lumakas po yung daloy ng easterlies since kahapon. Ngayong araw, medyo makakaramdam tayo sa umaga hanggang tanghali ng medyo mainit-init na easterlies trade winds dito, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. So, expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms lalo na pagsapit po ng hapon o gabi. So, mula sa may bandang extreme Northern Luzon ay kita naman, malinipis lamang ang kaulapan. Kahit silipin natin yung TRM ay klaro po ang bahagi ng extreme Northern Luzon. Ayun o. So, walang masyadong kaulapan ang bahagi, lalo na sa kalurang parte ng extreme Northern Luzon sa Ilocos Norte. Pababa na yan ang bandang Pangasinan. Central Luzon, Pampanga, Zambales, ayan, Nueva Ecija. Kabilang na ang Metro Manila, medyo clear skies po tayo.
So may mga partly cloudy lamang at ilang partly cloudy lamang sa may bandang Apari at ilang bahagi ng Tuguegarao, yan, at the rest ng Cagayan Valley. At mula sa may bandang dulo ng Maconacon, yan, dyan sa may bandang sakop ng Isabela, ay clear skies din tayo. At the rest ng Aurora region sa may bandang Kasiguran, Aurora, pababa ng bandang Baler, at ilang parte ng Quezon Province. Ayan, medyo clear skies po tayo dyan. So mga partly cloudy lamang ang umiiral. So mga lamang sa hapon ay posible pa rin tayo magkaroon ng mga isolated light to some moderate rain showers kapag medyo lumabig ang temperatura. Expected ang mga panandalian lamang na ulan, dulot lamang ng condensation ng water vapor. So malinaw po yan mga folks. So makikita natin clear skies po ang buong bahagi ng Luzon hanggang Metro Manila at ilang parte ng Calabarzon area at Bicol region. So mostly partly cloudy lamang ang iiral. At kahit silipin natin sa pinaka-himawari satellite imagery ay halos clear skies po tayo at mga katamtaman lamang ang kulapan ang buong bahagi ng South Luzon, ilang bahagi ng Bicol region, yan, at maging sa bahagi ng Mimaropa. So asahan ang medyo tumataas na air temperature dyan na posible muli umabot ng 35 degrees Celsius lalo na sa may bandang San Jose, sa may Mindoro. So ingat na lamang po sa mga kababayan natin lalo na sa parte pa rin ng San Jose ng Occidental Mindoro. Kabilang naman ang bahagi ng Palawan na katamtaman at moderate and fairly weather naman tayo. Pero yung isolated na mahihina at katamtamang pag-ulan ay maaring magdulot yan ngayong tanghali o mamayang hapon po. Kabilang na ang parte ng Puerto Princesa hanggang sa ibaba ng Batarasa at Balabac. So medyo ready pa rin tayo ng pananggalang lalo na sa tinding sikat ng araw ngayon at mga posibleng mga pag-ulan ngayong maghapon. Kung gagamitin natin ng NOAA satellite imagery para sa mas detail, kung may mga mataas na volume ng water vapor, dahil mas kitang-kita natin yung pinaka high frequency ng infrared satellite ng NOAA, makikita natin mga ilang kaulapan lamang ang iira sa may bandang South Luzon. So mula Marinduque hanggang Romblon, Masbate, despite nakatamtaman at mga part dito sa mostly cloudy lamang iiral. Pero malilit ang tsansa na mga mahihinang pag-ulan kabilang na ang parte ng Bicol region, so wala tayong masyadong problema. Katamtaman at mga partly cloudy to sa mostly cloudy naman ang iira sa may bandang Visayas lalo na sa bahagi ng kanluran ng Panay Island, Negros region at Cebu area. Mga ilang kalat-kalat na mga ulan, mga katamtaman, mga light to moderate showers naman ang iira sa ilang bahagi ng Cebu at Bohol area sa Central Visayas. Ayan, magdala po ng payong pero hindi naman tumatagal na mahigit sa isang oras na bugso-bugso lamang ang mga pag-ulan. Pero makakaranas kayo ng mostly cloudy dyan sa buong bahagi na yan ng Central Visayas. Kabilang na ang dyan sa miba ng Negros region, ng Negros Occidental, lalo na sa may bandang Bacolod at dyan sa may bandang Cadiz at Canlaon. Mula naman sa may bandang Negros Oriental naman ay ang bandang Tanay at Dumaguete. May medyo moderate ang magiging panahon din dyan, party to sa mostly cloudy lamang, pati na ang patang Siquijor. Magkaroon man ng mga isolated rain showers ay probably mga light to moderate showers lamang ang madalas na iiral. Kabilang na ang bahagi ng Southern Leyte na hanggang katamtaman ang tsansa pa rin ng pag-ulan. Pero pataas ng Baybay hanggang Tacloban kasama ng Ormoc, medyo moderate ang lagay ng ating panahon kabilang na ang buong Samar region. So partly cloudy to sa mostly cloudy lamang iiral. Magkaroon man ng mga maliitang isolated rain showers typically dyan sa may bandang dulo ng Gian Eastern Samar at ilang parte ng Borongan Eastern Samar. Pero mga mahihina lamang ang tsansa at isolated lamang ng mga pag-ulan. Mula naman sa may bandang Mindanao, magiging maulan lalo ang parte pa rin ng Surigao region and the rest ng Eastern Mindanao. Mula Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur. Tamay na ang buong Caraga area sa Agusan del Sur, pababa na yung bandang Davao de Oro. Dahil na rin sa near equatorial trough na nag-i-influence sa halos buong Mindanao area, ay makakaranas po kayo ng mas kalat-kalat na mga pag-ulan na may ilang pagkidat at pagkulog. Lalo na sa may bandang Davao region ha. So mula dyan sa bandang Davao de Oro, Davao del Norte, hanggang dyan na yan sa sakop ng Davao del Sur at Davao Occidental. Magdala po ng payong dahil expected ang mga cluster na mga ilang light to moderate showers and some heavy rain showers na iiral, dulot pa rin ang tuloy-tuloy yan yung mga south dyan sa may banda o near equatorial trough na umiiral ngayon, especially dyan sa bahagi ng Sorsogon area mula General Santos, South Cotabato hanggang Maguindanao del Sur.
Ang North Cotabato and the rest ng Kidapawan at Davao del Sur nga po na binanggit natin kanina ay mga isolated, mga ilang katamtaman at moderate na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulong ang iiral. Ganon din sa ilang bahagi ng Central Mindanao ng Bukidnon hanggang Lanao del Sur area. Magiging maulap din ang buong hilagang parte ng Mindanao, especially ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental at Agusan del Norte sa may bandang Butuan. At papasok naman ang Lanao del Norte sa hanggang Osamis at Misamis Occidental and the rest ng Zamboanga Peninsula. Maulap din ang hipapawirin at asahan din ng mga kalat-kalat na mga mahihina hanggang katamtamang pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. May mga ilang moderate and some heavy rain showers naman ang iiral sa hilang bahagi ng Zamboanga del Norte, especially ng bandang Dipolog at dyan sa may bandang Siocon, Siraway at sa bandang Zamboanga Sibugay naman ang bandang Roseller at Tungawan. Makakaranas kayo ng bigla ang sandalian na mga ilang moderate and some heavy rain showers na tumitigil din kaagad. Ganon din sa ibang bahagi ng Zamboanga City at Basilan at Hulusulu. Dahil sa tuloy-tuloy pa rin na near equatorial trough natin dyan. So magiging mas maulan ang parte ng Kamindanawan at ilang bahagi ng katimugang parte ng Southern Visayas. Pero mas mahina ito kumpara sa bahagi ng Mindanao, lalo na sa may bandang Southern Mindanao area, sa may bandang Davao region na mas bungad sa near equatorial trough. So mostly generally fairly weather naman ang iira sa halos buong Northern Luzon at Southern Luzon at katamtaman naman sa may bandang Visayas at maulan naman sa bahagi ng Mindanao. So magdala pa rin ng payong para na rin sa sikat ng araw, kung hindi man sikat ng araw, sa mga isolated light to moderate showers na mas madalas. So kamustahin naman natin ang ginagamit natin na Tropical Cyclone Assessment Monitoring since wala pa rin naman tayong namamataan o inaasahang may pamumuo ng sama ng panahon o tropical wave. Pero yung gaya na ating sinasabi, ang bandang southern part ng Mindanao ay patuloy na makakaranas ng mga trough o circular trough dyan sa may bandang Indonesian Peninsula. Yung presence niyan o yung outer trough o yung outer trough na nababalot dyan ay magpapang-abot pa rin sa bahagi ng Mindanao area na magdudulot naman ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. So be ready na lamang po mga folks, just in case. Mga low pressure area po yan ha, pero yung tsansa na magiging bagyo ay napakaliit pa rin ang mga tsansa. Probably mga very shallow trough lamang. Dahil nga po yung mas mainit na temperatura ay nandyan sa may bahagi pa rin ng Indonesian Peninsula. At kung gagamitin natin ang Global Spectral Model, ay ang huling bugso ng amihan, magtutuloy yan sa susunod na 2 o 3 araw. Ayan. So hanggang February 5, tuloy-tuloy po ang paglakas muli ng amihan na magdudulot naman ng shear line dito sa may bandang Southeastern Luzon na naman or bandang Eastern Visayas. Ayan o. Bandang February 5 o February 6 po yan. So expected sa mga araw na yan, mamumuuna naman ang maulap na yung papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan sa silangang parte ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas. At dahil dyan ay tuloy-tuloy na naman na magiging malakas ang amihan natin sa parte ng Luzon naman area. Yan o. So tuloy-tuloy po hanggang February 7. So medyo lalakas ang huling bugso ng amihan. So i-enjoy na po natin yan. At dahil maaring yan na ang magiging huling bugso ng malakas natin na amihan. Sa mean sea level pressure naman ay natiling mataas ang atmospheric pressure natin at habang lumalakas naman muli ang amihan sa susunod na 2 araw ay unti-unting lalamig na naman ang bahagi ng Luzon kasama na ang parting Metro Manila. At sa may bandang katimugan naman ng bansa ay patuloy na nasa 1,006 hectopascals. So probably may mga surface trough na mabubuo dyan o yung mabababang atmospheric pressure na magbubunsod ng mga ulan dyan sa may bandang Davao Region area hanggang February 7, 2025 na po yan. Pero wala tayong naasahan na may mabuong sama ng bagyo o sama ng panahon na nakikitaan natin hanggang February 7. So negative po tayo. Wala pa rin tayo inasahang may mabubuo. Wala naman sa mga computer models, ganun din ang pinapakita, puro surface trough lamang ang mas madalas na makikita dito sa may katimugang bahagi ng bansa natin. So magdudulot pa rin yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, especially ng Mindanao o bandang Davao region pa rin. Ayan, tuloy-tuloy po. Pero wala tayong nakikitaan na anumang tropical wave maging sa ECMWF. Yan. Kita lamang natin yung mga ilang near equatorial trough na tuloy-tuloy pa rin na magpapaulan dyan sa katimugang bahagi ng bansa. Kay NABGEM, ganun din ang pinapakita. Kay ICON, ganun din. So wala pa rin tayo magiging komento naman. So yun lang ang pinaka-analysis natin at typically
yung ITCC ay umiiral pa rin sa may bandang Australia at Indonesian Peninsula. Ngayon ang tanong, ngayong month of February ba, may chance ba na may mabubuo muling bagyo? Well, kung sisilipin natin sa ating monthly tropical cyclone forecast prediction, nanatiling zero or may mga equatorial trough na lalapit sa may bandang Eastern Mindanao o pagitan ng Eastern Visayas, na 20% possible development ito. Yung tropical cyclone development ito, maaring shallow trough lamang ito o yung mahinang low pressure area, na 20% lamang ang possible development ito. Ayun, kitang-kita po dahil may nakitaan tayo dito na medyo low pressure area, pero napakanipis nito o shallow lang siya. So maaring magkaroon lamang ng malakasang pag-ulan sa ilang bahagi ng eastern part ng Mindanao o southeastern Visayas area. So, pinapakita dito, mostly, nagtatabas ito ng Mindanao, then tumatawid dito ng bandang Negros, Panay Island, hanggang patawid ng Palawan. Bakit ko sinabing 20% lang? Typically, cluster lamang yan na shallow trough, ganun po. Depende na lamang kay Pag-asa kung babanggitin niya ito as low pressure area, pero napakanipis lamang niya na shallow trough Kasi nga po, yung presence po kasi ng near equatorial trough, na makaapekto sa may bandang katimugang parte ng Mindanao o Southeastern Visayas, magbubunsod yan ng ilang Coriolis effect na lalapit naman dito sa may bandang Eastern Mindanao or Eastern Visayas. And then magdudulot ng mga medyo malakasang ulan. Bubuhos po dyan. So, medyo hindi natin masabi yung consistency kung ito ay magiging bagyo. So, maituturing pa rin nating zero o halos wala tayong inaasahang may mabubuong aktibong bagyo o malakas na bagyo ngayong month of February. Which is, kung alalahanin ninyo, binanggit ni Pag-asa, 1 hanggang 8 bagyo daw ang mabubuo. Starting January hanggang June o July daw. Well, pagpasok po ng June, talagang maulan na yan. Diyan, may mabubuo na talaga mga low pressure area dyan. Or possible, pagpasok po ng May. Pero mga February or March, malabo po talaga, medyo malabo, may mabuo dyan. Pero dahil may presensya po ng near equatorial trough dito, madalas may mga surface trough po talaga mabubuo dyan. Pero yung aktibong bagyo, base na rin dito sa ating latest analysis for monthly tropical cyclone prediction ng month of February, mukhang malabo po talaga o wala. Halos wala tayong mabubuo. Sa ilang bahagi naman, may posibleng may mabuo na low pressure area dito sa may bandang Guam naman. Pero pataas, tapos madidissolve din kagad siya pagtawid ng Guam, pahilaga. Dahil napakataas po yung high pressure area sa itaas pa, mataas pa yung high pressure area dyan sa may taas. So mahihirapan pa yung low pressure area. Napaka-rare cases po ito dahil isang beses lamang ito nabuo sa loob ng 30 years. So 30 years po yung gap ng aking analysis nito. So within 30 years, isa po na mayroong nabuong bagyo sa may bandang Guam ng February. 1982 ang naka-indicate dito. Yan. Namasyal ito ng bahagya sa Guam. Naging tropical storm siya. Tapos nagnorte. And then na-dissolve din kaagad paglapit niya sa bandang Northern Mariana Islands. Paglapit niya ng bandang Northern Mariana Islands, nalusaw po siya at naging trough na lamang. So, ganun. Pero wala pong nakikitang pumapasok dito sa Pilipinas. Especially dito sa may bandang silangang bahagi ng bansa. Pero again, yung near equatorial trough po, magkakaroon po ng presence ng malakasang pag-ulan. So, depende sa low pressure area nito kung magkakaroon ng mabigat na development. As I've said po, 20% lamang ang posible nito na magkaroon ng weaker tropical cyclone o weaker trough o shallow trough lamang ngayong buwan. Posible lamang sa may bandang Guam, madalas lalapit yan ng bandang February. Pero dito sa Pilipinas, napakaliit ang tsansa. So, yun po yung pinaka-analysis natin for the month of February 2025 na nanatiling malabo na may mabuo tayong aktibong low pressure area o bagyo ngayong month of February. Since papasok din kasi ang hot dry season natin yan. So, magdedepende na lamang yan sa easterly trade wind dahil nga po meron tayong minor o moderate La Nina na tataas ang average rainfall kalimitan sa may bandang silangang bahagi nga po ng ating bansa.
Pero pagdating sa bandang kanluran, well, asahan natin ang pagtaas naman ng drought index classification. So, since natapos na po ang January, ay magpahapyaw tayo na ating report para sa ating PIMO Weather All-Time Records dito sa amin sa Caloocan. Kung makikita natin ay tama lamang o mababa lamang yung ating temperatura ngayong January. Kung ima-monthly summary mode natin, ay ang pinaka-highest temperature na naitala sa amin sa Caloocan, 32.4 degrees Celsius. Mas mababa ito kumpara nung nakaraang taon na 32.9 degrees Celsius. So, mas mababa. Mas mababa ngayong taon. Ayun o. Last year ay 32.9. Ngayon, 32.4 degrees Celsius. Highest temperature yan. Yung pinaka-mean temperature naman, kung pagbabasa natin, 27.0 degrees Celsius. Mas mababa pa rin ngayong taon ng January kumpara last year. Nasa 27.2 degrees Celsius. So, malaki ang naging difference niya, ha? At pagdating naman sa pinakamababang temperatura na inaitala, ay last year naman ang may pinakamababang na italang lowest temperature recorded. Last year, 2024 ng January, 22.2 degrees Celsius ang pinakamababa. Ngayong taon, ay pinakamababa na ay 22.3 degrees Celsius. So, 0.1 lamang ang difference nila. So, hindi na rin masama dahil pumasok pa rin na maituturing na pinakamalamig pa rin ang January 2020 ng bawat taon. Pinakamababa pa rin ang January kada taon sa naitatalang pinakamababang temperatura dito sa amin sa Caloocan. Base na rin yan sa reading ng aking weather station. So malinaw po yan na yan po ang pinakamababa na namin sa Caloocan. So tingnan naman natin sa February kung matapos po ang month of February. Kung mananatili pa rin siyang pinakamababa, well, tingnan na lamang po natin mga folks. At sa inyo na naman, kung pagbabasahin natin yung monthly summary, well, zero rainfall po kami, zero rainfall. I mean, 40.2 mm ang naging total rainfall. Pinakamataas na ito ngayong taon, kumpara last year na 9.6 mm lamang ang total rainfall. So, medyo mas mataas ang average rainfall namin ngayon, ha, ng January. Ayun, 40.2 mm. At nakaraang taon naman ay 9.6 mm lamang. So, siguro dahil yan sa mga drizzle rains at mga tuloy-tuloy na mga light drizzle rains ng nitong January last month. Yun. Pagdating naman sa lakas ng hangin ay pinakamababa ngayong buwan, 81 kilometers per hour lamang. Yung maximum wind speed. Di gaya last year, ng January, 109 km per hour ang pinakamataas. Ayan, ang lakas ng bugso niya nung last year. Ngayong taon, mahina, 81 km per hour lamang ang pinakamataas na. At yung pinaka-average maximum wind speed, pinakamataas ngayong taon. Hindi gaya last year ng January, 50 km per hour lamang. So, kung babasahin natin dito as 6 km per hour, yung pinaka-average na pinakamataas ng taon kumpara last year. So, ibig sabihin lamang yan ay laro-laro lamang ang nangyayari kapag ka-January. So, medyo tama lamang yung naging cycle kapag ka-January. Nagkakaalaman lamang talaga yan pagpasok talaga ng March. Mga January to February lumalabas parang honeymoon season yan. Lumalabas parang honeymoon season. Malamig din, nagiging katamtaman lamang yung init. Kaya-kaya pa ng katawan natin pagdating sa temperatura. So, medyo honeymoon season yan, yung January to February na yan. Medyo nare-relax pa yung katawan natin yan sa klima. Pero pagpasok talaga ng March, yan, dyan na tayo bubugbugin ng matitinding temperatura na. Ayan, oh. So, kaya nga po lagi natin pinapaalalahanan ngayong January at February. Since February na nga po ay i-enjoy na po natin. Dahil yan na po ang huling buwan na medyo mai-enjoy natin ang klima dito sa atin sa bansa. Dahil pagpasok talaga ng Marso ay panimula na po na bubugbugin tayo ng sobrang init ng alinsangan. So, ihanda na po natin ang mga sarili. Lalo na yung mga water dams natin. Ako, yung ating hydrological center,
Pag-asa, asikasuhin naman na po ninyo at yung ating reserba ng tubig, kamusta na po? At yung pag-negative po na mga water dams natin sa iba-ibang lugar, especially yung Ambuklaw, kamusta na po? Negative pa rin po ba? Sana ma-normalize po natin yan dahil pagpasok po ng Marso talagang matinding tagtuyot na naman ang mararanasan natin yan. So i-prepare na po natin yung mga sarili natin, ihanda po natin yung mga sarili natin yan. At ngayong buwan medyo medyo relax pa po ang klima natin. So ngayong buwan na to, ito na yung huling month na medyo relax tayo sa klima, ay mag-ready na po tayo mga folks. Kitang-kita naman sa ating data temperature summary na nalalaman natin kagad kung kailan na naman tayo nakakaranas ng tagtuyot o matinding temperatura. Taon-taon po yan. So yun lang pa po pinaka-analysis natin for all-time records for the month of January, which is tapos na po yung halos pinaka-lowest peak ng temperatura natin. At pagpasok po ng February, medyo tumataas na, dahan-dahan yung temperatura natin. Medyo tumataas na siya. Hindi gaya last month ng January, umaabot pa ng 32 degrees. Ngayong February, papalo na yan sa 33 degrees. Hanggang unti-unti, tataas ng tataas yan. Pataas na yan ng pataas. Dahil nga po, gaya na ating sinasabi, maikli lamang ang magiging taglamig natin ngayong February. Pagpasok po yan ng February 15 or 18, dyan na magta-transitioning o magsisimula na po yung transitioning from amihan season to hot, dry season. Sa ulat din doon naman, well, kagabi ito nagkaroon ng mahinang pagyanig. Pero since mahina naman yan, ay probably magnitude 3 yan o 4 plus, which is hindi tayo nakapag-ulat nga po kahapon. Yan o. Mga magnitude 3.5 siguro yan to 4.0. Pero after nyan, ngayong araw ay wala namang naitala na medyo malakas-lakas na pagyanig. So far, wala naman. So diretso agad tayo sa ating recorded mula sa data feed ni PBOX. Ikalawang araw po ng February, marami-rami na kagad ang mga minor earthquakes. Pero so far, wala namang magnitude 4.0 pataas ang naitala. So far, wala naman. So wala tayong magiging problema. Kung titingnan naman natin yung historical earthquakes natin, which is, tingnan natin kung nakailang total earthquakes tayo noong January. So, ito na po yung i-load natin yung January. So, base dito is sa total of 997 total earthquakes po tayo. Yan yung for the month of January ha. 951 ay magnitude 2.0 pataas. 40 sa magnitude 4.0 pataas at natiling 6 ang ating magnitude 4.0. Lumalabas pinakakonting mga pagyanig ito ngayong January kumpara last year na umabot sa 1,300 plus ang naging total earthquakes. Last year po yan 2024 ng January. Nagkaroon pa nga ng isang magnitude 6.0 last year ng January sa may bandang southern part ng Mindanao. Yan. So, para makita natin, para mas real time o realistic. Ayan titingnan natin yung month of 2024 ng January. I-load po natin para makita nyo kung paano gamitin ito, yung historical earthquakes. Ayan, ito po yung January 2024. Kung titingnan po natin, nasa total of 1,361 po ang total earthquakes nung nakaraang taon ng January. Mas mataas kumpara ngayong taon na mas mababa. Pero kung titingnan natin dito, 4 lamang yung naitalang magnitude 4.0 last year. Pero ngayong taon ay 6 po yung ating magnitude 5.0. Pero wala tayong naitalang magnitude 6. Hindi gaya last year, merong isang magnitude 6.0. Saan ba yon? Ito yun Magnitude 6.7 yan sa may bandang Balut Island, municipality ng Sarangani ng Davao Occidental. Nangyari ito 4:48 AM ng madaling araw, January 9, 2024 po yan. May lalim na 72 km depth. So medyo naramdaman ng mga taga Sarangani yung intensity 3 na pagyanig yan nung nakaraang taon. So despite na pinakamababa ang recorded nila na magnitude 5.0, hindi gaya ngayong taon na umabot sa 6 yung magnitude 5.0, pero meron naman silang naitalang magnitude 6.0. Hindi gaya ngayong taon, wala po tayong naitalang magnitude 6.0. At mas konti yung kanilang magnitude 5 sa ating 6.
Pero yung total ng mga pagyanig ay pinakamarami pa rin nung nakaraang taon. Umabot na po sa 1,361 ang total na lindol ka nung last year. Hindi gaya ngayong taon, nung January, nasa 997 lamang ang naging total earthquakes yan. Between magnitude 2.0 pataas yan ha. Hindi natin isinasama ang magnitude 1.0 dahil considering local o man-made earthquakes lamang yan. So at least malinaw po ha, napakadetalye. At syempre, pinakamataas pa rin ang cluster ng mga pagyanig dyan pa rin sa may bandang southeastern part ng Visayas at Mindanao. So mas mag-iingat pa rin tayo anytime. Hindi kagaya sa bahagi pa rin ng Luzon na mas kakaunti pa rin ang total earthquakes. Hindi gaya sa may bandang katimugang bahagi ng bansa na kung saan ay mas marami ang naitalang mga equivalent earthquakes. Yung cluster ng mga pagyanig, mas marami pa rin dito, especially sa may bandang southeastern part ng Visayas at ng bandang Surigao region. Yan, yung cluster na yan, no, mas mataas dyan, no, at ilang bahagi ng Davao region. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa ikalawang araw ng February 2, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalawang araw ng February 2, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating report since magiging bahagyang maalinsangan tayo ngayon since medyo namamahinga muli ng bahagya ang ating amihan at mas malakas ngayon ang daloy ng Estelis. So medyo klaro ang ating himpapawid at maaraw ha, so magdala po ng payong mga folks. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aparato ko sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat mga folks at magandang umaga po sa ating lahat.